Let's continue yung ating project One Piece. So, to continue, so dito sa ating list, no? So, mag-a-add tayo rito ng edit and delete button. So, to do that, first, i-close nyo na lang siguro nyo muna, no? Yung mga tabs na naka-open dyan sa screen niyo kung meron man. Then, hide ko lang itong ating device. Then, focus tayo dito sa main character .xml. So, double-click lang natin. Then, select yung split. Okay. So, mag-a-add lang tayo rito class ng, of course, yung ating two button. Button for edit and delete. So, dito sa pinaka-baba, no? After nitong ating text view na power, no? So, ayan. So, lagay lang tayo class dito ng linear layout. So, ayan. Linear layout. So, for the width, match parent. For the height, wrap content. Okay. Then, for the orientation, so, lagay lang natin dito ay horizontal. Then, let's put some ID, no? Or, yung ating linear layout. So, ito yung nakikita nyo rito, no? Ito yung pinaka-linear layout natin. So, below siya nung power character ID, no? So, below siya nito, no? So, lagay natin dito, layout is below, no? Ng ID power character, no? Power, eto. Ayun. So, nakita nyo na bumaba na siya rito. Okay? Then, i-close lang natin yung ating linear layout. Okay. Ayan. So, sa loob ng linear layout class, ano, nagdagdag tayo ng button. So, add lang tayo ng button. So, for the width, 173 dp na lang. For the height, i-wrap content ninyo. Okay? So, wrap content. For the text or yung label mismo, no, nung button. So, ito yung pinaka-edit natin. Okay? So, kung yung inyong Android Studio, no, naka-default as uppercase yung dito, no, regardless kung proper yung nakalagay dito, then nakikita nyo proper dyan. So, gawin nyo lang na text all caps, no? Then, i-false nyo lang, ano. Ayan. Okay, para whatever man yung tinype mo rito ay susundan niya, no? So, all caps niya is false. Then, for the layout margin right, so gawin natin 5 dp. Okay? Okay, for the ID, so of course, lagyan natin siya ng ID name. So, btn edit, no? So, yan, btn edit na lang yung ating name. Then, close lang natin. Okay? Then, for the second button, so copy na lang natin to, no? Paste lang natin dito. So, ito naman yung ating delete. So, ito yung ating delete button. Then, for the ID, so btn delete. Okay? Yan. So, medyo ano natin to, no? Medyo nakadikit siya, no? So, you can adjust naman. Tapat natin di sa bantang taas. Yan. So, i-align nyo na lang ng maayos, no? Ayan. Okay? So, once na okay na, so let's try, no? Let's try lang yung ating changes na ginawa, no? So, let's try to run yung ating app. Okay. So, kayo na lang yung mag-align, ano, nung button or yung image niya, no? Ayan. So, okay na siguro ito, no? So, nalagay na natin yung edit and delete. Okay? So, hide delete natin.
Okay. So, ayan. So, next. So, close muna natin tong ating XML file. Okay. Okay. So, close lang natin. Then, create tayo class ng resource file. So, etong resource file na to, no? So, doon natin i-move, no? Yung mga data from name, power, 'di ba? Yung bounty and yung image URL, ano. So, dito natin siya ilalagay. So, we can update, no? Yung data. So, dito natin siya i-retrieve. So, kailangan natin gumawa ng panibagong resource file. So, dito sa may layout. So, new resource file. Eto. Then, for the file name, show update na lang. Ayan. Show update. Then, click OK. Yan. So, yeah, dyan natin class ano, no, i-display yung mga details, no, from our database, no. So, once na nag-select tayo nung i-modify natin, so, dyan natin siya i-retrieve dito sa show update na XML file natin. Okay? So, to do that, palitan natin to, no? Tong constraint layout. So, highlight lang natin to. So, yan. So, lagay natin ay gawin natin siyang linear layout. Yan. Okay? So, gawin natin siyang linear layout. So, dapat ito ay, hindi siya sumabay, ano? Dapat ito ay linear layout. Okay. Isin natin. Yan. Linear layout. Yan. Okay. So, once na-change na natin, ano, yung ating linear from constraint to linear layout. So, ganito yung itsura niya, no? So, blanco pa naman siya, no? So, gawin natin yung orientation. So, gawin natin tong vertical, no? So, dugtungan natin to. Okay. So, gawin natin tong orientation. So, make it vertical. Yan. Okay. Then, dito sa baba, so, lagay tayo ng ating text view. Okay. So, yung ating first text view. Okay. For the width, match parent, yung height, gawin natin 50 dp. Yan. Then, for the text, so, gawin natin siyang character update. Yan. Then, for the text size, so, gawin siguro natin siyang 25 dp. Okay. Then, lagyan natin na siguro siya ng background dito, no? Background. Okay. So, for the background, siguro yung color na lang. So, okay. So, pangit naman yung black, ano. So, palitan na lang natin to hexadecimal code. Or you can use this, ano, yung nandito. Pagka naglalagay kayo ng color, gawin na lang natin number sign 675050A3. Ayan. Okay, so pwede nyo palitan dito, class. So, ayan. Okay. Then, Android size. So, next is the gravity. Okay. For the gravity, so make it center. Okay. Ayan. For the text color, so, gawin na lang natin siyang, palitan natin to white na lang. Ayan. Ayan. Okay. So, yan yung ating layout.
Okay, so next, add pa tayo class ng another text view, no? So another text view. Okay. So match parent natin, wrap content. So gravity, make it center. For the text size, so make it 20 SP. Okay. So layout margin top. So sino yung layout margin top. So gawin lang nating 5 dp. Okay. Layout margin bottom. Layout margin bottom. Gawin lang natin din siyang 5 dp. Okay. Then for the text, so of course yung ating name, no? Yung ating character name. Yan. Okay, so parang ito yung ating pinaka-label, no? Then lagyan natin siya nung edit text, no? So dito natin i-retrieve ano, yung name ng character. So layout width, of course, match parent, layout height, gawin nating 40 dp. Okay. Then, lagyan na siguro natin ng ID, no? ID name. So, for the ID, for example, edit character name. So, yan yung ating ID name. Then, for the layout margin left, so, gawin natin siyang 10 dp. Okay. For the margin right, so 10 dp din. Okay. Then for the gravity, so make it a center. Yan. Then i-close lang natin dito. Okay? Yan. Okay na ba? So, kopyahin na lang siguro natin ano. Copy, paste na lang natin. Okay? So, lagay natin dito. Yan. So, ito ay bounty, no? So, for the text, make it bounty, no? Ito yung bounty ng character. Then, for the edit text, for the ID, so, lagay natin edit power. Edit bounty na lang. Okay? Yan. Hindi pwedeng doble-doble yung kanyang ID. Okay? So, another ulit, no? For the bounty, we have the power, no? So, ito ay power. Okay. For the ID, so, ito ay power, no? Edit power. Yan. So, next. So, next is the, of course, yung ating image, ano? Yung ating image natin. So, for the name, so, ito yung ating image URL. Okay. For the ID, so, lagay natin edit image URL. So, ito. Image URL. Yan. Okay, kompleto na ba? Okay. So, edit image URL. Okay.
So, double check lang natin, ano. Ito yung sa power. Yan. Bounty. So, be sure lang na, no, hindi madoble yung ID, no. Kasi mag-error tayo. Okay? Yan. So, tama na, no. Okay, next. Lagay tayo class ng ano, no. Button, no. So, ito yung gagawin natin. Of course, clickable button. Okay? For the button, so, match parent. Then, ito ay wrap content. Then, lagay tayo class nung width, layout width. Sino yung layout underscore width. Sorry, layout margin, no? Layout margin left. Gawin natin tong 25 dp. Okay. Layout yung right, margin right. To gawin natin siyang 25 dp din. Okay. Then for the margin top, layout margin top. So medyo taas natin, gawin natin 10 dp. Yan. Para bumaba siya ng konti. Then for the text, so of course yung ating update. Okay. Text size. So gawin natin 21 dp. Or depende naman ano sa preferred yung size, no. Text all caps, i-false lang natin. Then for the background, okay. So we can change naman ano yung background tint. So black. So pangit yung black, ano. So gamitin na lang natin to, ano. Copyin na natin sa taas. Yan. Okay? So, you can select naman ng color na gusto niyo, no? Then, for the gravity, okay? Gravity, so, make it center, no? Center natin. Gravity is center. Then, kalimutan natin yung ID. Yan. For the ID, so, btn ID underscore update. Then, i-close lang natin dito. Okay? So, bali, eto class yung, ano, no, pinaka gagawin natin siyang pop-up, no, na once na na-click natin yung ating edit button, okay, no, once na na-click natin tong edit button natin dito, so, yun yung ating tatawagin, no. Once we click yung edit button, so, palalabasin natin tong form na to, no. So, dito natin i-retrieve yung data. Okay? So, next, balik tayo rito sa ating main character. So, close muna natin to. Okay? So, balik tayo rito sa ating main character na XML file. Okay? Or dun sa ating main adapter, no? So, may babaguhin muna tayo or i-add dun sa ating main adapter. Okay? Yan. So, dito sa ating main adapter, so meron tayong i-add, no, dun sa ating class my view holder. So, sa part na to, no. So, i-define ulit natin dito yung dalawang button, yung ating add and or edit and delete button. Okay? So, lagay natin dito. So, button. Okay, btn. Oops, i-ano natin. Tawag dito. Import natin yung ating button. Ayan. btn edit. Okay, btn delete. Okay.
Then, connect natin yung kanilang ID. Okay? So, lagay natin dito btn edit equals, so yung ating button, then item view, okay, that find view by ID r.id.btn, uh, yung ano natin, ano, edit, no? Yung ating ginamit na ID, no? Yan. Then, btn delete. Okay, btn delete equals, okay, button, then item view that find view by ID r.id dot btn delete. Okay? So, bakit hindi labas tong btn delete? Okay, dapat ay yan. Okay, so tama ba? So, tingnan natin yung main character. So, ayun. So, ito yung ID na pinipick up kasi natin. Itong ID ni edit and ID nung ating delete. Okay? So, ito yung kinocall natin dito sa ating main adapter. So, be sure lang na yung ating main character, no? Yun yung tinatawag natin dito. Okay? So, next. So, dun sa main adapter pa rin, so, ayusin lang natin to, no? So, sa pinaka taas, malapit do sa may glide. So, saan na ba yung ating glide? Ayan, dito. Okay? So, gagawin natin, ano, once na na-click na natin yung edit, so tatawagin natin yung ating show update, no, na pop-up. So, ito, no, tatawagin natin to. So, to do that, yung ating holder that btn edit, okay, so gawa tayo ng method dito, no, that set on click listener, then new view on click listener. Yan. So, i-upload lang natin or import lang natin itong method na to. So, ito na. So, once we click this edit button, so tatawagin natin yung ating show update XML, no? Yung sa Dialog Plus, no? So, be sure lang, no, na from the start of this tutorial, no? So, na-update natin yung ating Gradle, no? So, na-import natin yung mga kakailanganin natin. Okay? So, lagyan lang natin dito final dialog plus. Okay? So, dialog plus equals dialog plus dot new dialog. Okay? Holder dot img. Okay? Dot ups dot get context. Okay? Then, enter lang dito dot set content holder, then new view holder, then r dot layout dot, so tawagin natin yung show update. Okay, yan. Then dot set expanded, so make it a true. Then for the size, ano, so depende naman, so ma-check nyo naman mamaya, ano, kung yung height ng dialog ay fit dun sa screen niyo. So dito ina-adjust yan, ano. Okay, then that create. Okay, then i-show natin dialog plus dot show semicolon. Okay, so try na natin, ano, let's try. So run natin. Okay, click yung edit. Ayun.
So, dapat ay ganyan yung magiging output niya, no? So, yung height, ito yan, ano, yung height nito, no? So, depende sa screen niyo, no? Kung may adjustment pa kayo, so baguhin nyo lang itong 1,500, no? So, ito yung height. Okay? So, tama naman. Tawag naman niya. Okay? So, next. So, yung next natin gagawin class, ano, once we click, no? Balik nga nga ulit. So, ang gawin natin, okay? So, dapat, once we click yung edit, okay? So, lahat nung value, no? From dito sa pinaka list natin, ano, ma-retrieve natin dito. Okay? Para ma-update natin. Okay? So, gawin natin yan. So, dito sa btn edit na ano pa rin natin, ano, na method. So, meron tayong, of course, no? Meron tayong idadagdag. So, after na lang siguro nitong create or yan, dito. Lagay natin view. View equals dialog plus that get holder view. Okay. Then, lagay natin dito, of course, yung edit text. Tapos, name equals view that find view by ID. Okay, so, ang tatawagin natin ditong ID class, yung nandoon sa, yung ating kinreate, ano, na show update. So, tingnan nga natin to. Ayan, yung nandito. Okay, yung IDs nito. Ng name, bounty, power, tsaka image URL. Okay, so, balik tayo rito. So, r.id. 'Di ba? Edit character name. So, yun yung ID na dinefine natin dun sa show update. Then, edit text. Then, we have the bounty equals view that find view by ID r.id.edit bounty. Okay. Then, edit text. So, after nung bounty, meron tayong, of course, yung power equals view that find view by ID r.id. Edit power. Ayan. Then, for the image natin, ano, edit text img URL equals view that find view by ID r.id.edit ito, image URL. Okay? So, sana ay nakakasunod, ano? So, kinukuha natin dito yung nandito sa ito. Okay? Yung mga IDs nito. Okay? Then, next natin ay yung ating button, ano? Meron tayong button. So, btn, import natin. So, for the button, btn update equals a view that find view by ID r.id.btn ID update. Okay? Yan. Okay? Then, next is yung sa ating main model, ano? Yung dito. So, kukunin natin to, yung ating getter and setter. Okay? Para ma-retrieve natin yung ating value. Okay? So, for the name, that set text. Okay? Model that get. So, yung name natin, yung bname. Tapos, for the bounty, that set text. Bounty. Ayan. Set text. Ayan. Model that get. So, yung ating bounty. Okay. Ayan. Lagyan natin itong semicolon. Then, for the power, that set text. Tapos, model that get power. Ayan. Yung ating getter and setter.
then img url dot set text. Okay, then model dot get image URL ito. Okay, so ito yung nandun sa ating getter and setter na main model. Okay? Ayan. Okay, then etong ating dialog plus dot show. So, let's try. Let's try to run yung ating app. Okay, so let's see. So, dapat once we click yung edit, so mak-pick up natin yung details no, ng character. Ayan. Okay? So, tama naman yung pinipick up. Okay? So, let's continue yung ating video. So, next is lagyan natin ano ng functionality, no? Itong update button. Let's continue yung ating project One Piece, no? So, i-ano na natin ano, i-update na natin yung ating edit and delete, no? So, once we click yung edit, of course, no? So, eto na, nabu-view na natin yung details. Then, once we click yung update, so, every changes, no? Na ginawa natin from name, bounty power, and yung sa image URL. So, once we click yung update, of course, dapat ay magkakaroon na siya ng changes. And once we click yung delete, okay? So, i-remove niya yung record dun sa ating real-time Firebase database. Okay? So, siguro i-close muna natin ito. Okay? Yung ating device. Then, dun sa main adapter.java, okay? So, after nitong dialog plus that show dun sa may holder, no? That btn, okay? That set on click listener. So, dito sa may dialog plus sa ilalim, okay? So, lagyan natin dito ng function. So, yung ating btn update that set, okay, on click listener. Then, a new view on click listener. So, i-click lang natin to. Ayan. So, ito yung sa ating edit. Then, after nitong holder.btn edit, so dito sa labas, no? So, dito naman natin tatawagin yung delete button natin, yung holder.btn delete. So, i-ready lang natin to, ano, dot set on click listener. Okay, new view. Okay, new view on click listener na method. Ayan. So, i-abang lang natin dito, no? So, ito yung sa delete. Then, ito naman yung sa edit. Okay? So, dito sa may public void on click, so, gagawa tayo ng hash map. Okay? So, just copy lang yung code, no? Yung map, then string, object, then map equals to new hash map. Yan. Then, lagay natin ang semicolon dito. Okay? Then, kukunin natin yung field, ano? So, map.put. So, yung gagamitin natin dito, class, no? Yung nasa backend natin, ano? Yung nasa real-time database. So, eto, no? So, yung gagamitin natin, yung bname, yung cbounty, dpower, tsaka itong e-image URL. No? So, ito yung ilalagay natin dito. No? So, map.put, open and close parentheses. So, lagay natin dito yung bname. Okay. Then,
comma. So, yung ating text, no? So, name dot get text dot to string. So, convert natin sa string. Yan. So, same as dun sa tatlong remaining field din. No? Ganun din. Map dot put. Yan. Double quote. Yung ating bounty. Then, bounty dot get text dot to string. Okay. Then, map dot put. So, yung ating power. So, power, comma, power dot get text dot to string. Then, semicolon. Then, yung sa image na URL. Map dot put, double quote, e dot image URL, img URL dot get. So, nawala ng double quote. Yan. Dot get text. Then, dot to string. Yan. Okay. So, tama na ba tayo? So, kompleto na ba? Name, bounty, power, image URL. So, ito yung field na to, no? Ito yung nasa backend natin, no? Ito yung mismong nandun sa real-time database natin. Okay? So, once na na-set na natin ito, okay? So, yung next natin, so dito sa baba, so of course, yung ating Firebase, no? Implement natin dito yung Firebase database, okay? That get instance, that get reference, okay? That child. So, dito sa child, so ito yung pinaka-table natin, ano? So, di ba ang gamit natin dito ay pirates. Okay, yan. Then, that child get reference. So, the position, then, that get key. So, kukunin natin, of course, yung key, no? Dito, no? So, ito kasi yung pinaka-primary niya, no? So, ito yung hindi na ulit. So, ito yung ID, no? Na gagamitin natin. So, ito yung pinipick up dito. No? So, get key, then, dot, so, dito natin ilagay yung dot, update, children, and then, yung map natin, okay, then, enter natin dito sa baba. Okay, then, mag-a-add tayo ng another method dito, no? Yung dot add on success listener. So, ito. Then, new on success listener. So, i-upload lang natin or import lang natin itong method na to. So, ito yan. Okay. Then, so, maglagay tayo class dito ng toast message, no? So, once na successful yung ating update, so of course, uh, meron tayong toast message na i-display. Okay? So, lagyan natin dito toast.make text. Okay? Then, holder.name.get context. Then, comma. So, ano ba yung i-message natin dito? So, lagay natin record update successfully. Yan. Then, comma. So, yung length, no? Toast.length short. So, lagyan lang natin.
Then, dun sa dulo, dot show. Yan. Oops. Then, semicolon. Okay? Then, once na nag-display itong record update successfully, no? So, i-ano natin, no? I-hide natin, no? Yung dialog plus natin. So, i-exit niya, no? Dialog plus dot dismiss. So, ito yung method na yan. Okay? So, ito yung sa add success listener. So, next natin, what if hindi nag-success, no? Or nag-fail yung pag-update. So, ang gagawin ng program, so mag-ano tayo, no? Another function. So, ito, yung add failure listener. So, lagyan lang natin dito, new on failure listener. So, yung method, no? I-ano lang din natin yung method. Ayan. So, ito yung sa success. Then, ito naman yung sa failure, no? So, dito naman, so, copyhin na lang din natin itong toast message na to. Okay. Let's copy. Then, paste it here. Then, palitan na lang natin itong message. So, kung hindi siya successful, so, dito siya fall na method. So, lagay natin error in record updating. Yan. Okay? Then, ganun din, i-exit din natin yung dialog plus natin. Dialog plus, then dot dismiss. Yan. Okay? So, then, semicolon dito. Close natin. Okay. Yan. So, let's try, Let's try yung ating code kung running siya, no? So, yan. Run natin yung ating device, no? Let's try to run again. Okay. So, let's see. Click natin yung edit. Okay, so lumabas siya na ito yung ating dialog plus. So, let's try to make some edit, no? Halimbawa, ito. Lagyan natin ng dalawang S, update. So, nakalagay naman, record updated. Okay, so tama naman, nag-update siya. Edit natin. So, yan. So, about yung kanyang bounty, no? Gawin natin, for example, yan. 6, update. So, ayan. So, real time siyang nag-update. Okay? So, continue na natin yung ating tutorial. So, next is, once we click yung delete, no? I-remove niya yung record dun sa ating Firebase database, no? So, i-hide muna natin itong ating device. So, balikan natin, itong method na kinreate natin kanina. So, itong button or holder.btn delete. Okay? So, yan. So, dito sa public void onClick, so, maggawa muna tayo ng alert dialog builder. So, we want to ask yung user if they are really want to delete that record. No? So, to do that, so gawin natin to alert dialog dot builder. So, name ng builder natin ay builder equals a new alert dialog dot builder, then holder dot name, okay, then dot get context, okay, then lagay natin dito yung ating semicolon. Ayan. Then yung builder, lagay natin ng title, so builder dot set title. Okay, for the title, for example, it's just giving attention, so
attention. Yan. So, or warnings, no? So, yan. Then, builder that set a message. So, dito, no? Tanongin natin yung user, no? Are you sure you want to delete this record? Okay, ayan. So, ito yung question na di-display, ano? Then, so, the user can select, ano, if i-delete niya or ika-cancel. So, gawin natin dito, builder that set positive button. Okay? So, ito yung method para doon. Then, for the text, lagay natin is delete. So, ito yung mababasa niya, no? Then, new dialog interface on click listener. Ayan. Okay? So, once na kinilik niya yung delete, so meron tayong method dito. No? So, ano yung i-execute natin? So, dito na tayo di-delete, no? So, tawagin ulit natin yung ating Firebase database that get instance, that get reference, that child. So, yung table natin, which is yung pirates, no? So, pirates. Yan. Okay, so tinatawag natin dyan class ito, no? Yung pirates na ito. Ito yung pinopoint nito, no? Nung sa child. Okay? Then, that child, so kunin natin yung reference position. Okay, yung key, no? So, yun yung pinaka-primary key natin, yung ID. That get key, then that remove, no? Value. Yan, ito yung mga method na ginamit. Okay? So, next. So, what if hindi siya nag-delete? So, nagbago isip niya, no? So, it means kinancel. So, pag kinancel, so gawan din natin siya ng builder that set negative button. Okay? Then, for the text, so kung kanina ay delete, ito naman ay cancel. Then, comma, new dialog interface on click listener. So, upload ulit natin or import ulit natin tong method na to. Then, lagay natin dito. Maglagay na rin tayo ng toast message, no? So, toast that make text. So, yung ating holder that name get context. Ito. Yan. Then, lagyan natin dito ng canceled. Then, comma, toast that length short. Then, dito sa labas, yung dot show. Then, semicolon. Okay, then, lagyan natin dito ng, ayan, semicolon. So, tama ba? Text, toast, ayan. Then, so, dito natin ipapakita, no, yung builder, no? Builder.show. Okay. So, yan. Okay na ba? Wala na bang error? Dikit natin ang konti. Ayan. Okay, so once we click yung delete, so, nag-create tayo ng builder dito, no? Parang dialog box siya. Okay. So, i-ask natin yung user, are you sure you want to delete this record? So, ito yung option niya to delete. Okay. Then, ito yung option niya to cancel yung pag-delete. Okay. So, let's try. Tingnan natin.
So, i-rerun ulit natin. Okay. So, let's see. Let's try to delete itong record. So, ayan yung builder na nag-show. So, isa pa. Cancel ko ata. Delete. Ayan. Nag-delete naman yung record. So, tingnan natin yung ating backend. So, ayan na. So, tatlo na lang. No? So, balik ulit tayo din sa ating emulator. So, delete natin si Yusop. Oops, nag-exit. No? So, balikan natin. Okay. Ayan. So, let's try ulit. Ayun, na-delete na siya, no? So, siguro minsan bumibitaw, no? So, pwede nga gawin yung class, no? Once na nag-execute tayo ng delete, no? So, dito, no? Pwedeng kang tawagin mo ulit, no? Or yung using intent, no? Tawagin mo ulit itong view page na to, no? Okay? Delete. Ayan. Tingnan natin ulit yung ating real-time database. So, isa na lang. Okay? So, yan yung ating One Piece project. Okay? So, sana ay nakasunod. So, and it's up to you, no? Regarding do sa mga design. And, of course, no? You can put your own update dun sa ating project. So, tingnan ninyo, no? Kung ano pa yung magagawa ninyo para ma-enhance pa yung ating project One Piece. So, that's all for this activity. So, hope na ay nakasunod and nakuha, no, yung crude na application using real-time database dun sa ating Firebase Cloud na database. Okay? So, that's all for this video. So, good luck and see you for another video tutorial using Android Studio.